So may nagtanong na naman nga sa akin, paano daw kumuha ng PWD ID first timer. Nung ako ay kumuha ng PWD ID para sa aking anak ay pumunta lamang ako sa PDAO doon sa aming munisipyo. PDAO yan yung Persons with Disability Affairs Office. Bibigyan kanila ng list of requirements for the PWD ID. Tapos meron ding form doon na kailangan yung i-fill out. Dito sa Angono, ito nga ang requirements na ibinigay. So, sa inyo naman, pumunta kayo sa inyong PDAO, sa inyong LGU kasi baka mamaya magkaiba tayo ng requirements. Baka may additional sa inyo, sa amin ay yan lamang. So, pag yan ay inyo nang nakompleto, ipasa nyo na yan sa PDAO. Tapos yung PWD ID ay same day din naman ang re-release yan pag inyong naipasa na. So, ikukwento ko lang sa inyo yung process kung paano ko nakuha yung mga requirements na iyan. Number 1 nga sa aming requirements ay yung proof of residency. Kukunin mo yan sa inyong barangay. Bigyan ka ng barangay certificate. Sasabihin mo lang para sa PWD ID. Wala namang bayad yan, pero nag-voluntary ako ng 30 pesos. Kakahiya naman, walang bayad. Tapos yung number 2 ay birth certificate. So, ang number 3 naman ay 4 pieces, 1 by 1 picture. 4 pieces yan kasi yung isa niyan ay kailangan ng PDAO. Itidikit yan dun sa form ninyo. Tapos yung dalawa naman dyan ay ididikit yan dun sa booklet. Booklet na para sa medicine. At yung isa naman na picture ay booklet na para sa grocery. Tapos yung isa naman na picture ay doon naman yan sa pinaka-ID. Okay, next is medical abstract. Hindi naman ako nagbigay niyang medical abstract na iyan. Ang ipinasa ko ay yung neurodevelopmental assessment ng anak ko. Kasi yung akin ay psychosocial. Pero doon sa developmental assessment ng anak ko galing sa neurodevelopmental doctor, walang nakalagay yung nakategory kung ano ba dong nakalagay lang autism. Dapat pala ay merong kategory nakalagay. Yung sa akin ay psychosocial, hindi ko pa nga alam yun. Kaya nagka-problema ako sa PDAO. Ngayon, pinapunta pa ako dun sa kanilang health center doon sa munisipyo. May doktor kasi doon. So, pinakita ko yung neurodevelopmental assessment ng anak ko galing doon sa doktor na nagsasabi na may autism yung anak ko. Tinanggap naman nila. Tapos, ginawa nila ako ng medical certificate na nakalagay doon yung category ng disability ng anak ko, which is psychosocial. Yun yung kailangan ng PDAO, yung may category. So yun, pinirmahan nung doktor doon na psychosocial nga daw yung category nung tapos yun, binalik ko na sa PDAO at tinanggap naman. Yun lang pala kailangan nila, yung developmental assessment ng bata, at saka kailangan may nakalagay na category. Mariosep. So yun, naging okay na. Pinasa ko na. At yun, ibinigay na sa akin yung ID ng anak ko, pati yung 2 booklet. So yun lamang, madali lamang. Make sure lang na kompleto yung mga requirements ninyo.